Ang ating pangunahing karakter ay si Ruta, isang napakahusay na manlalaro sa isang larong panlaban na nakabatay sa koponan. Siya at ang kanyang koponan ay patuloy na umakyat sa nangungunang 10 sa pandaigdigang ranggo. Kumpiyansa siya na ngayon ang pinakamahusay na manlalaro sa kanyang bansa, at gusto niyang umakyat pa ng mas mataas sa pamamagitan ng pakikipagkumpitensya sa mga dayuhang kalaban. Ang larong nilalaro niya ay sikat sa buong mundo, kung saan gumagamit ang mga tao ng bomba sa halip na baril, na nagpapataas sa tactical na aspeto ng laro. Siya ay 22 taon nang walang trabaho, ngunit sa mundo ng larong ito, siya ang pinakamahusay na manlalaro. May kasintahan pa nga siya sa laro. Maaari siyang mabuhay ng walang hanggan sa mundong ito ng laro nang hindi na kailangang bumalik sa realidad. Bigla, pagmulat niya ng mga mata, natagpuan niya ang sarili sa isang kagubatan, may parachute sa likod, at masakit ang kanyang katawan. Inalis niya ang parachute at hindi niya matandaan kung bakit siya naroon. May dugo sa kanyang ulo. Kinuha niya ang kanyang telepono, ngunit walang signal. Bukod pa rito, may kakaibang bato sa kanyang kamay na hindi nagdudulot ng anumang sakit. Sa pag-iisip na baka dinukot siya ng mga alien, natagpuan niya ang kanyang bag sa malapit na naglalaman ng mga damit. At isa pang maliit na bag, pati na rin ang ilang pansamantalang pagkain at inumin. Nagpasya siyang mag-explore para malaman kung nasaan siya at nagsimulang lumabas ng kagubatan. Nakasalubong niya ang ilang nakakatakot na insekto na dahilan para siya ay mataranta at tumakbo palayo. Nang makalabas siya sa kagubatan, tanging nakita niya lang ay isang malawak na karagatan. Unti-unti niyang naalala kung ano ang nangyari. Sa araw na yon, inirehistro siya ng kanyang ina para sa trabaho sa isang convenience store nang hindi siya tinatanong, na ikinagalit niya at itinaas ang kanyang boses dito. Nang lumabas siya para mamili ng grocery, nakasalubong niya ang ilang lalaking nakasuot ng suit na naghahanap sa kanya. Pagkatapos ay kinain niya ang nag-iisa niyang bento at iniisip na ngayon kung ano ang kakainin niya bukas. Tungkol naman sa maliit na bag, na tiyak na hindi kanya, nagpasya siyang buksan ito. Kumuha siya ng isa para suriin ito, at dahil sa kanyang pagkakalikot, yumandar ito at nagsimula ang countdown. Dahil sa pagkabalisa, itinapon niya ito, at nang matapos ang countdown, sumabog ito. Hindi niya alam kung bakit may mga bomba sa kanyang bag, nagpasya siyang baliwalain ito at tumakas. Nakita niya ang isang tao sa malayo at sinubukang senadoryasan sila, ngunit naglabas ang tao ng isang pampasabog at ipinukul ito sa direksyon niya. Napansin ng panganib matapos ang pagsabog at napagtanto kung gaano ito kahalintulad sa laro. Dinampot niya ang bag ng mga pampasabog at tumakbo palayo. Patuloy siyang hinahabol ng tao nang walang tigil, habang iniisip niyang nawala na niya ang humahabol sa kanya at gusto niyang makahanap ng taguan. Mas maraming pampasabog ang dumating sa kanyang direksyon. Dahil wala nang ibang pagpipilian, nais niyang lumaban. Naghagis siya ng isang pampasabog, ngunit hindi ito sumabog. Naalala niya ang proseso ng pagpapaandar, at nang bumaba ang humahabol, naghagis siya ngunit mas mabagal ang pagsabog nito kaysa inaasahan. Walang tagubilin, hindi niya alam kung paano gamitin ng tama ang mga ito. Napagtanto ito ng humahabol at hinabol siya, ngunit bago pa niya makita si Ruta, nasa likod na niya ang huli na may hawak na bomba, at tinatakot siya. Nagtanong si Ruta tungkol sa lugar at sa mga bomba, at napagtanto ng humahabol na nawala ng alaala si Ruta. Naisip niya na ang isang taong hindi marunong gumamit ng bomba tulad ni Ruta ay hinding-hindi makapagbabanta sa kanya. Nagtapon siya ng bomba kay Ruta, ngunit sumablay, kaya nakatakas muli si Ruta. Tumakbo palayo si Ruta at nagpasya sumuko, ngunit tinamaan pa rin ng bomba at bumagsak sa kalapit na damuhan. Hindi siya makita ng humahabol, ngunit ang bato sa kamay ni Ruta ay nakatulong sa kanya upang maramdaman na malapit ang humahabol. Napagtanto ni Ruta na parang radar ang bagay na ito at alam niyang walang saysay ang pagtatago ng habambuhay. Kinuha niya ang isang bomba at napagtantong ito ay isang uri na may timer. Lahat ng bomba ng humahabol ay sumasabog sa pagtama sa mga bagay. Ang lahat ay parang sa laro, na nagtutulak kay Ruta na subukang kumbinsihin ang sarili na bilang isang manlalaro sa top 10 sa mundo, ito ang dapat niyang pinakamahusay. Napagtanto ni Ruta pagkatapos na hindi alam ng humahabol ang kanyang kinaroroonan, kaya nang balakin ng humahabol na gumanti sa pamamagitan ng paghahagis ng mga bomba kung saan-saan upang tamaan si Ruta, saan man siya magtago, nagpasya si Ruta na tumakbo at magtago sa ilalim ng tubig.
Balak ng humahabol na hintayin si Ruta na lumutang upang maghagis ng bomba, ngunit hindi niya namalaya na naglagay si Ruta ng patibong sa ilalim ng kanyang mga paa, at nang mapagtanto niya, huli na ang lahat. Sa ilalim ng tubig, nakita ni Ruta ang mga bahagi ng katawan ng humahabol na naghihiwalay, na labis na nakakadiri sa kanya na halos masuka siya. Itinuturing niya itong pagtatanggol sa sarili. Pagkatapos, napanaginipan ni Ruta ang panahong nag-apply siya sa isang kumpanya ng laro, ngunit tinanggihan. Ang kanyang ina ay labis na nag-alala at gustong humanap ng trabaho para sa kanya, ngunit matindi niya itong pinagalitan. Ang relasyon ng mag-ina ay naging tensyonado mula noon. Sa huli, ang pagkakamali ay nasa kay Ruta, dahil patuloy siyang nagpalutang-lutang nang hindi sinubukang humanap ng isang maayos na trabaho para sa kanyang sarili. Nagising siya at nakaramdam ng matinding gutom dahil isinuka niya ang kanyang hapunan kagabi. Pagkatapos ay nakita niya ang isang babae sa kabilang panig ng batis. Lumunok siya at lumapit sa kanya, na naging sanhi upang umurong siya sa takot. Ang ating pangunahing babaeng tauhan ay nakilala na si Ruta noon sa isang laro. Lubos niya siyang hinangaan noon dahil napakatalentado niya at itinampok sa mga gaming magazine. Personal siyang inimbitahan ni Ruta na sumali sa kanyang koponan nang makita niya itong nakaupo ng mag-isa. Naghihintay siya ng isang kaibigan na hindi dumating, kaya inimbitahan siya ni Ruta na maglaro na lang sila. Nang basta na lang walang ginagawa, naniniwala siya na pinagtagpo sila ng tadhana. Kinabukasan, lumapit ang kaibigan niya upang humingi ng paumanhin sa pagkalimot sa kanilang mga plano dahil sa pagkakaroon ng mga bisita noong nakaraang gabi. Nalaman din namin na ang pangalan ng babae ay si Hamiko. Sa totoong buhay, nakakakuha si Hamiko ng maraming atensyon mula sa mga lalaki. Ipinagmamalaki rin ni Hamiko sa kanyang kaibigan ang paglalaro ng mga laro kasama ang isang sikat na tao noong nakaraang gabi. Nagkasama ang dalawang babae, at nagtataka si Hamiko kung ano si Ruta sa totoong buhay, nag-aalala. Ano kaya kung siya ay talagang isang matandang lalaki? Sinasabihan siya ng kaibigan niyang mangarap ng gising. Kumukuha sila ng mga litrato habang nagkakap-cosplay bilang mga avatar ng laro nila. Hindi alam kung paano magiging reaksyon ni Ruta kung malaman niyang nakikipaglaro siya sa isang cute na blonde na estudyante. Si Hamiko ay isang karaniwang estudyante, pero sa hindi inaasahang paraan, napadpad siya dito. Iniisip niyang pinaparusahan siya. Pagtingin sa paligid, nakakita siya ng isang bag ng mga granada malapit at nag-aalala siyang baka kailangan niyang pumatay ng tao. Pagkatapos ay tumingin siya sa gubat at iniisip niyang ang ganda nito, pero natatakot siyang makagat ng mga insekto, kaya't nag-isip siyang muli at nagpahinga sa lilim. Naalala niya ang isang panahon sa paaralan nang maglabas ang kanyang mga kaibigan ng isang papel na may tsismis na kapag isinulat niya ang pangalan ng isang taong nais niyang maglaho dito, ito ay magkakatotoo at makakatanggap ang sumulat ng 1,000,000 yen. Bigla, nagising si Hamiko at nakita ang tatlong matatandang lalaki sa harap niya. Wala silang ginawa sa kanya at sinabi nilang wala silang masamang intensyon. Iminungkahi nilang bumuo ng grupo kasama siya at mangisda gamit ang bomba para sa pagkain. Ang isla ay nagpapakita ng napakakaunting tanda ng buhay, kaya't baka kailangan nilang maghintay ng barkong dumaan. Kung hindi, kailangan nilang lumahok sa larong ito. Ang mabait na matanda ay naniniwalang hindi sila dapat sumali sa larong ito na hindi makatao, ngunit tinawag siyang ipokrito ng lalaking may benda sa ulo. Sabi niya, guro siya kaya palagi niyang alam kung ano ang tama, at hindi siya mahina dahil siya ay may ika-4 na antas sa judo. Gayunpaman, walang saysay ang martial arts kumpara sa mga bomba rito. Habang naghahanda ang dalawang panig para lumaban, hinawakan ng lalaking may benda sa ulo si Hamiko at ginawa siyang pananggalang at binigyan ng guro ng pagpipilian, mamatay upang patunayan na handa siyang sumunod sa kanyang mga ideal at moralidad, o lumaban at maging mapagkunwari. Gumamit si Hamiko ng electric baton upang makatakas, kaya pinakawalan siya ng lalaking nakatilian ang ulo at ipinahayag na ito'y isang pagsubok lamang upang makita ng guro ang katotohanan. Nagpasya silang pumili ng pinuno ng grupo, at si Hamiko ang napili. Hindi niya maunawaan kung bakit siya ang napili. Bigla nilang natuklasan na may ibinababa mula sa isang eroplano. Naglalaman ito ng pagkain at tubig. Nagsimulang kumain ng marubdob ang tatlo nang bumalik ang guro. Iminungkahi niya na dapat nilang rasyunan ang pagkain, ngunit pinatay ng lalaking nakatilian ang ulo ang guro. Dahil sa pagiging sanhi ng kaguluhan.
Nagulat si Hamiko at bumalik sa alaala niya ang panahong pumunta sila ng mga kaibigan niya sa bahay ng isang senpai para magpalipas ng oras. Nang makita nila ang mga senpai para ihatid sa bahay, humingi ng pahintulot si Hamiko na umuwi sandali at babalik. Nagising siya at hinihila siya ng matabang lalaki. Pareho silang gustong makatakas mula sa isa pang lalaki, sa takot na mapahamak sila tulad ng nangyari sa guro. Tumakbo sila palayo at ipinapakita ng matabang lalaki sa kanya kung paano gamitin ang radar sa bato. Sinubukan niya ito at nadiskubre niyang hinahabol sila ng isa pang lalaki. Tumakbo sila patungo sa isang tulay na nakabitin at si Hamiko ang unang tumawid. Ang matabang lalaki ay takot na takot tumawid, ngunit inabutan siya ng isa pang lalaki sa likuran niya. Sa takot, ang matabang lalaki ay naghagis ng bomba at tumakbo patawid. Napansin ng isa pang lalaki na naglalabas ng usok ang bomba, at namamatay ang mga halaman sa paligid nito, kaya naintindihan niya na ito ay lason na gas. Hinawakan ng matabang lalaki ang kamay ni Hamiko upang tumakas sila ng magkasama. Ayaw niyang pumatay ng kahit sino, kaya nagsimula itong mag-overreact, pinilit siyang suntukin siya sa mukha upang makalayo. Nagsimula siyang mabaliw at sinubukang saktan siya, ngunit tinakat niya ito gamit ang elektrikong patpat. Naalala niya ang pagbalik sa bahay ng senpai at ang pagtuklas na ang kanyang mga kaibigan ay pinagsamantalahan ng senpai at ng grupo nito. Nanlaban siya at tumakas, naririnig ang matalik niyang kaibigan na tumatawag para humingi ng tulong. Ngunit siya ay sobrang natakot at iniwan ang kanyang mga kaibigan para tawagan ang pulis. Bagaman naaresto ang grupo ng senpai, iniwasan siya ng kanyang mga kaibigan mula noon, sinisisi siya sa kanyang pagtakas. Pagkatapos ay nagtago siya sa isang sulok at naisip niyang ito ang kanyang parusa. Nakita siya ng matabang lalaki at pinigil siya. Nagpa siya itong parusahan siya at balak siyang gawa ng masama, ngunit nagpa siya siyang maglabas ng bomba para sabay silang mamatay. Labis na natakot, tumakbo siya palayo, at tinawag niya itong duwag at inihagis ang bomba sa kanya. Katatapos lang niyang pumatay ng isang tao ngunit wala siyang naramdamang pagsisisi. Kaya't nagpa siya siyang isaisip na ang mga lalaki ay walang kwenta at poprotektahan ang sarili sa lahat ng pagkakataon. Nang siya ay maghugas ng kanyang katawan, nakilala niya si Ruta. Hindi niya pinansin ang katotohanang naliligo siya, ngunit napansin lamang na mayroon siyang medyo marami ring pagkain. Nang tumakas siya, sinubukan niya itong habulin, hindi niya alam kung saang direksyon ito tumakbo. Naalala niyang may kakayahang parang radar ang batong ito. Nag-focus siya at inaktibo ito, nakita ang direksyon ng pagtakbo nito at agad na sumunod. Pagkatapos ay nakakita siya ng senyales sa palumpong na yun, kaya't kumuha siya ng bomba at agad na lumabas. Isang matandang lalaki ang lumitaw at natamba paatras. Nagmakaawa siya para sa kanyang buhay dahil ayaw niyang makilahok dito at ayaw niyang mamatay ng nakahandusay sa sarili niyang dumi. Gusto niyang ipataas nito ang pantalon niya at sabihin sa kanya ang tungkol sa larong ito. Napagtanto ng lalaki na walang maalala ang bata mula sa eroplano. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang batis upang mag-usap. Naalala ng lalaki nang siya ay sapilitang dinala ng mga lalaking nakaitim at nang magising siya, nasa eroplano na siya. Mayroong humigit kumulang 30 katao sa eroplano at maraming armadong lalaki sa paligid. May isang lalaking lumabas sa screen at sinabi sa kanila na ito ay isang laro na kanyang nilikha. Hindi siya makapaniwala na naglakas loob ang taong iyon na ituring itong isang laro. Dadalhin sila ng eroplanong ito sa isang isla sa Pasipiko, ngunit wala silang makukuhang pagkain o tubig doon. Kung nais nilang makatakas, kailangan nilang lumahok sa laro. Ang sinumang maglakas loob na lumaban ngayon ay paparusahan sa pamamagitan ng matinding boltahe ng kuryente. Kailangan nilang lumaban gamit ang mga granadang ito. Maraming uri ng granada at bawat tao ay bibigyan ng 8. Walang nakakaalam kung anong uri ang makukuha nila at walang magiging tagubilin sa paggamit. Kaya maging maingat bago gamitin ang mga ito. Upang makatakas, kailangan nilang mangolekta ng mga chips tulad ng nasa kanilang kamay. Magbibigay ito sa kanila ng kakayahang radar. Upang makatakas, kailangan nilang makakolekta ng 8 chips kabilang ang sa kanila. At ang mga chips ay makukuha lamang kapag namatay ang taong yun. Sa panahong yun, tumayo si Ruda upang magprotesta. Hindi niya naaalala kung ano ang nangyari. Gayun din, dahil sa panahong yun, tumayo siya upang sumalungat at tila kilala niya ang lalaki sa screen.
Dahil sa paglaban niya, siya ay pinigilan at binigyan ng kuryente sa ulo. Sila ay pinilit na magsuot ng mga parachute at itinulak palabas ng eroplano. Ang mga parachute ay automatikong magbubukas, kaya sino mang tumangging sumama ay bibigyan ng kuryente. Bumagsak. Nang siya'y ibaba, tila alam ng lalaki sa screen na si Ruda ang pinakamagaling na manlalaro sa laro. Ngayon naintindihan na niya kung bakit may dugo sa kanyang ulo at nasa gubat siya sa simula. Pagkatapos ay sinubukan niyang mag-isip at nakita na lahat ng mga patakaran ay katulad ng larong kanyang nilalaro, at ang taong nasa likod nito ay maaaring ang developer ng larong kanyang pinangungunahan. Napagtanto niya na kailangan niyang maranasan ang pagkitil ng buhay ng mga tao ng 6 pang beses kung gusto niyang makatakas. Hindi siya sigurado kung kaya niya yun. Nakita ng matanda na tila nagulat siya nang marinig ang katotohanan, kaya inanyayahan niya itong magtulungan. Nag-alinlangan siya, na nagpahiwatig sa matanda na akala nito ayaw niya. Nag-aalala lang siya na kung magsasama sila, kailangan nilang harapin ang hanggang 14 na tao. Ang matanda ay ayaw talagang sumali sa larong ito, ngunit susubukan niyang maghanap ng ibang paraan para makatakas. Nag-alinlangan pa rin siya, na nagpaisip sa matanda na itinuturing siyang pabigat, ngunit pumayag siyang magsama sa kondisyon na gusto niyang makita kung anong klase ng bomba ang hawak ng matanda. Ngunit tumanggi ang lalaki dahil hindi pa sila nagtitiwala sa isa't isa, kaya kailangan nilang magtago ng isang sekretong sandata para sa isa't isa. Kasabay nito, isa rin itong paraan para magkaroon sila ng paggalang sa isa't isa. Napagtanto niyang hindi hanggal ang lalaki. Ang pagtanto na matalino ang lalaki ay lalong nagpatatag sa kanyang kumpiyansa na hindi siya nito ipagkakanulo. Pagkatapos ay isinantabi nila ang kanilang mga pagdududa at nagpakilala sa isa't isa. Ang pangalan ng lalaki ay Theodora, at matapos mag-usap, naramdaman niyang mukha rin itong mabuti, gayunpaman ay dinala rito. Pagkatapos ay nakarinig sila ng ingay sa kalangitan, kaya umakyat si Ruda upang tingnan. Si Uncle Tara ay tumakbo papalapit, at natuklasan nilang dalawa na tunog pala iyon ng eroplano. May ibinaba ito, at napagtanto ni Ruda na mga supply ng pagkain pala iyon. Napansin niya ang isa na malapit at akmang tatakbo upang kunin ito. Nakita niya na may isang batang babae ang nauna ng tumakbo upang kuhanin ito. Ngunit biglang sumabog ang lugar na kinatatayuan niya, at pagkatapos ay lumabas ang isang lalaki, kinuha ang chip, at tumakas kasama ang lahat ng bomba at ang malita ng supply. Napagtanto niya na ang taong ito ay tila nagtatago rito at naghanda ng bitag ng maaga. Halata, dahil kapag may nakita ng pagkain, lahat ay lalapit dito. Hindi niya maintindihan kung paano kayang pumatay ng iba ang mga tao nang walang iniisip. Umakyat naman si Tito Tara, at humingi siya ng paumanhin dahil hindi nakuha ang pagkain. Nakita ng lalaki ang walang buhay na katawan, at ipinagbigay alam niya na may dumating para maglagay ng patibong ng mas maaga. Siya sana ang tinamaan ng bomba. Nakita rin niya ang isang malita ng pagkain doon, pero hindi sulit na ipagpalit sa kanyang buhay. Pinasigla siya ni Tito Tara at sinabing kailangan kumain para mabuhay. Susubukan nilang makarating doon at kunin ang pagkain. Kung hindi nila ito makuha, ayos lang, pero hindi sila dapat sumuko ng walang pagsubok. Kaya sila ay damhwa sa bundok at umalis para kumuha ng pagkain. Dito natin nakilala si Kira, 14 na taong gulang. Tumakas siya mula sa bahay dahil siya ay inaabuso ng kanyang ama, na nagdulot ng masasamang bisyo tulad ng pagnanakaw at pagnanakaw sa bulsa, na nauwi sa pagpatay at pagrapa sa 3 babae. Siya ay naaresto, at sinabi ng pulis na kahit mukhang cute siya ay may sakit sa pag-iisip. Ang pinakamagaling na abogado ay pinili na ipiyansa ang taong ito na may sakit sa pag-iisip upang mapabuti ang kanyang reputasyon, at depende sa tindi ng kanyang sakit sa pag-iisip, maaaring hindi siya makulong. Walang magawa ang mga pulis nang makita siyang ngumanga at ngumiti. Nang isama siya rito kasama ang abogado, nagsimulang pumatay ng mga palaka si Kira para lang sa kasiyahan. Naniniwala pa rin ang abogado na kaya niyang baguhin ang lalaking ito. Hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag kay Kira. Nakita nila pagkatapos ang mga supply na ibinababa. Gusto ng abogado na payagan ni Kira ang kanyang ama na sumunod. Hindi siya natatakot makipagtalo sa abogado, ngunit kapag nasa harap ng kanyang ama, siya ay kasing tahimik ng isang daga. Ang ugaling ito ay nagdulot upang mas maging agresibo ang ama ni Kira. Pagkatapos, pumunta silang tatlo sa lagayan ng supply,
at kinuha ng ama ang bomba ni Kira upang ikabit sa isang puno para ibaba ang mga supply. Ngunit tanging ang may-ari lamang ng bomba ang makakagamit nito, kaya napilitan si Kira na pasabugin ito. Lumikha ang bomba ng isang lugar na walang hangin at naging dahilan ng pagkabagsak ng puno. Pagkatapos ay sinulaw ng ama ang malita at sinabing tanging ang mga sumusunod lamang sa kanya ang makakakain. Nang tumutol ang abogado, sinabi niya na walang kapangyarihan ang mga abogado rito dahil batas ng gubat ang batas dito. Nagalit si Kira sa amang ito at pinagalitan siya nito. Mahigpit niyang hinawakan ang bata at naalala ni Kira ang panahong siya ay inabuso. Naglabas siya ng bomba at ikinabat ito sa lalaki. Hindi nakahubad ng kamisa ang lalaki sa oras at nawala ng buhay dahil sa matinding puwersa. Akala pa rin niya poprotektahan siya ng abogado, ngunit sawang-sawa na ang abogado sa baliw na ito. Masama ang ama, ngunit mas masahol ang anak. Tinawag niya si Kira na sumpa sa sangkatauhan at tumakas. Habang galit, natuklasan ni Kira na may papalapit. Dumating na sina Ryuta at Teotera. Napagtanto niya na hindi niya na-detect si Kira, marahil dahil hindi na-detect ng radar ang mga taong nakatayo lang. Nakita niya na may pinatay lang si Kira, at sinabi ni Kira na walang mga patakaran dito, kaya ang sinumang nararapat mamatay ay mamamatay at ang malalakas ang mabubuhay. Kinuha ni Kira ang mga bomba mula sa kanyang ama, kaya sinamantala ng dalawa ang pagkakataon para tumakas. Hindi niya sila pinatakbo dahil ang lugar na ito ay halos katulad ng larong pinakamahusay siya. Ginamit ni Kira ang radar upang sundan sila. Hindi alam ni Ryuta kung ano ang gagawin ngayon, kung lalaban ba siya o patuloy na tatakbo. Bigla, natisod si Teotera at napilayan ang kanyang bukong-bukong. Gusto niyang tumakbo siya at iwanan siya. Hindi niya alam kung dapat ba niyang isugal ang kanyang buhay para iligtas ang isang kakilala niya lang. Pagkatapos ay nagpasya siya na sabihan ng lalaki na manatili roon habang ilalayo niya ang baliw na iyon sa ibang direksyon. Pagkatapos ay nagpasya siyang turuan ng leksyon ng batang iyon at kunin ang lahat ng bomba nito, dahil sa huli, siya ang pinakamahusay na manlalaro sa mundo. Patuloy namang ginamit ng magkabilang panig ang radar upang suriin ang posisyon ng isa't isa. Matapos matukoy, bumalik si Ryuta, at nagkaharap ang dalawa at nagbaba ng bomba sa lupa. Sa pamamagitan ng aksyong ito, kinilala ng magkabilang panig na mahusay ang kalaban, ngunit natanto ni Ryuta na 3-star rank lang ang batang ito habang siya ay 4-star. Tuwang-tuwa si Kira nang makita na manlalaro rin siya. Samantala, sinamantala ni Teotera ang pagkakataon para kunin ang chip mula sa amang iyon, habang si Ryuta ay upang makita kung anong uri ng bomba ang iniwan ng masamang batang ito. Sinubukan niyang tumakas at naglagay ng patibong para kay Kira. Si Kira ay humabol lang at pagkatapos ay nahulog sa bitag ni Ryuta. Ang bitag ay napakagaan pa para pabagsakin si Kira. Alam ni Kira na aatakihin siya mula sa harapan, kaya naghagis siya ng vacuum bomb. Damaykit ito sa backpack, kaya mabilis na inihagis ni Ryuta ang backpack. Alam ni Kira na siya ay isang manlalaro, ngunit malakas lang sa laro, hindi sa totoong buhay. Tumayo ang bata para pagsabihan si Ryuta, kaya inisip niya na ang bata ay isa lang na walang alam sa tama. Mula sa mali, ang paglantad ng kanyang posisyon ang nagdulot para siya ay tamaan ng bomba at mampag ang kanyang ulo sa bato. Doon niya napagtanto na mukhang laro lang ito, kaya itinuring niya itong isang laro. Ang pakiramdam niya ngayon ay katulad ng sa tuwing siya ay naglalaro, kaya sinimulan niyang lubos na isubsob ang kanyang sarili. Nang matuklasan, gumamit siya ng isang walang laman na bag para harangan ang vacuum bomb. Pagkatapos ay patuloy siyang gumalaw. Patuloy na ginamit ni Kira ang radar upang i-scan ang kanyang posisyon, ngunit wala siyang makita. Sa pag-aakalang nakatayo lang siya, naghagis siya ng mga bomba, ngunit biglang lumitaw ang bata sa likuran. Umiikot-ikot lang siya, at kahit binuksan ng bata ang radar, wala pa rin siyang makita. Naperpekto niya ang isang teknik na tanging mga propesyonal lang ang makakagawa, naguluhin ang radar. Basta i-activate niya ang radar sa tamang oras kapag ginamit ito ng bata, magdudulot ito ng pagkaabala. Hindi alam ni Kira kung nasaan siya, kung gumagalaw ba o nakatayo lang, at nagsimulang malito, kaya marahan niyang ipinadala sa bata ang isang bomba. Pagkatapos, muli siyang nagkaroon ng kamalayan sa katotohanan at napagtanto niya ang kanyang nagawa, at siya ay nagkaroon ng muntik nang makapatay muli. Pagkatapos, pinigilan niya si Kira, kinuha ang mga gamit nito at umalis.
Gustong malaman ng bata ang kanyang pangalan, kaya sinabi niya ang kanyang pangalan sa laro. Napagtanto ni Kira na siya lang ang Hapon na manlalaro sa Global Top at nakita niyang napaka-interesante ng islang ito. Pagkatapos, kumain sina Ryuta at Teo-Terra matapos ang maraming araw sa isla. Bagaman ito ay isang ordinaryong tasa lang ng noodles, sa panahong yun ay isang napakasarap na pagkain ito na kinailangan nilang isugal ang kanilang buhay para makuha. Hindi mapigilan ng lalaki ang magkwento kung gaano siya nagpapasalamat kay Ryuta. Nanganib pa ang buhay niya para sa kanya, na nagpaiyak sa kanya. Pakiramdam niya ay ito ang unang pagkakataon na may labis na nagpapasalamat sa kanya, ngunit nagtaka siya kung ano ang nagawa niya para madala rito. Samantala, sa bahay, malapit nang tapusin ng ina ni Ryuta ang kanyang buhay nang makabalik ang ama niya sa tamang oras para sagipin siya. Gusto niyang mamatay dahil nabigo siya sa kanyang tungkulin bilang isang ina. Hindi niya napalaki ng maayos si Ryuta kaya hindi man lang niya kinikilala ang lalaki bilang kanyang ama. Siya ang sumulat ng pangalan nito sa papel na yun at nagdulot upang madala siya rito. Balik kay Ryuta, sila ni Teo-Terra ay nakatuklas ng bangkay ng matabang lalaking nahulog mula sa talon. Nais niyang suriin kung may mga kaaway sa itaas at sinabihan si Teo-Terra na magtago rito kasama ang mga supply. Sinuri niya ang kanyang inventaryo, mayroon siyang 2 time bomb, 6 na artillery shell, at 3 vacuum bomb. Umakyat siya ng patakbo ngunit hindi niya binuksan ang radar dahil sa takot na matukoy ng mga kaaway, kaya nais niyang suriin gamit ang kanyang sariling mga mata. Pagkatapos ay nakakita siya ng isang bangkay na nagsisimula ng mabulok at nagpa siya na huwag sa muka. Tila kinuha na ang chip. Si Teo-Terra na nasa ibaba ay kumuha rin ng chip mula sa bangkay ng matabang lalaki. Matapos ang maikling pag-aalinlangan, nagpa siya si Ryuta na gamitin ang radar. Nakita niya ang isang tao sa bundok at napagtanto niyang ito ang babaeng nakilala niya. Akala niya ay siya ang pumatay sa 2 bangkay na nakita niya. Napagtanto ni Hameko na siya ay iniskan, kaya naghagis siya ng bombang may lason na gas at pinilit si Ryuta na tumakbo palabas ng kagubatan at harapin siya. Napansin niya na may 4 na bag ito sa kanya. Kaya kung maglalaban sila sa dami ng bomba, siya ay tiyak na matatalo. Sinubukan niyang makipagnegosasyon at humingi ng kapayapaan. Pumayag siyang makinig at ibinaba ang kanyang bomba, ngunit ang kanyang paglapit ay nagdulot sa kanya ng pag-aalala at ibinato niya ang bomba sa direksyon niya, sa pag-aakalang sinusubukan nitong ibaba ang kanyang depensa. Nakaligtas siya sa pagsabog ng bomba at nagpa siya na sumugod pasulong. Sa pagmamadali niya, kinuha nito ang isang dekuryenteng pamalo upang umatake, na nagpilit sa kanyang umilag. Sinusubukan pa rin niyang makipagnegosasyon ng akmang susugurin siya nito at sasaktan. Ang larawan ng makuryente ay nagdulot sa kanya ng pagkatakot at sinipa niya ang kamay nito, dahilan upang makuryente. Herself, nang makita niyang wala siyang malay, kinuha niya ang mga bomba nito. Naramdaman niya ang isang pagnanasa, na nagpatokso sa kanya na samantalahin ang pagkakataon sa lugar na iyon kung saan walang makakakita, ngunit pinigilan niya ang sarili at na-realize niyang marahil ang matabang lalaki na nakita niya ang dahilan kung bakit labis na natakot si Hameko. Binuhat niya ito palayo, at nang magising ito, ipinabatid niya na paralisado pa rin ang katawan nito dahil sa electric baton, at gusto niyang makasiguro ito na hindi niya ito sasaktan. Ngunit kinuha nito ang isang time bomb at nagbanta na magkasama silang mamamatay. Mas gugustuhin niyang mamatay na malinis pa kaysa mawala ng puri. Nagawa niya itong pigilan bago sumabog ang bomba. Nang makitang seryoso talaga siya, ibinalik niya ito kung nasaan si Teo-Terra. Inanyayahan siya ng dalawa na kumain at sinabihan siyang huwag mag-alala. Gusto ng dalawa na umalis sa isla, kaya kailangan nila siyang sumama upang tumulong. Ngunit naisip niya kung ano ang punto ng pagbalik, kung ang mga taong kakilala nila ay nagpa siya ng lumagda ng papeles upang mawala sila. Kung babalik sila at makakasalubong ang mga taong yun, ano ang susunod nilang gagawin? Hindi alam ni Ruta kung paano niya nakuha ang impormasyong ito, ngunit siya ang pinangalanan ng kanyang mga kaibigan. May magandang ugnayan si Teo-Terra sa kanyang pamilya, ngunit dati na siyang nakipagtalo sa isang customer. Napagtanto ni Ruta na lahat ng tao sa islang ito ay kinamumuhian sa kanilang tahanan, kaya sila dinala rito. Tila ang kanyang ina ang sumulat ng pangalan niya sa papel. Hindi pa niya matanggap ang katotohanan ito nang bigla ay nakarinig silang tatlo ng kaluskos sa kagubatan.
Ito ay papalapit sa kanila, at walang ma-detect ang radar. Kumuha si Teo-Tera ng flashlight mula sa mga kagamitan at itinapat ito upang makita ang maraming pares ng mata. Pinili nilang tatlo na tumakas, ngunit si Hameko ay apektado pa rin ng electric shock. Ang bagay na umaatake sa kanila ay lumabas na mga higanteng butiki. Ibinigay niya si Hameko kay Teo-Tera upang balikan ang mga kagamitan. Binato niya sa ulo ang isang butiki at itinapon ang isang bomba sa grupong humahabol kay Teo-Tera, ngunit hindi niya ito nakitang sumabog. Napagtanto niya na dahil hindi niya tinuluyan ang batang yun, hindi niya kontrolado ang bomba. Kinalkal niya ang sariling bag, at dahil sa napakaraming bag, nakagat si Teo-Tera sa binti. Kakatuklas lang niya ng bomba at inihagis ito para paalisin ang mga butiki. Umalis na ang tatlo, habang karga ni Ruta si Hameko at si Teo-Tera naman ang may dala ng mga bomba at supply. Nakita ng lalaki na tunay siyang bayani na iilan lang ang kayang maging. Maaari sana niyang iwanan sila at si Hameko upang tumakas, ngunit pinili pa rin niyang tumulong. Nais niyang maging hindi gaanong pesimista ito. Sa totoo lang, ang lalaki ay takot na takot din sa tuwing umaalis siya. Hindi niya alam kung babalik pa ito o kung iniwan na siya. Tungkol sa sinabi ni Hameko kanina, tila totoo ito para sa kanya. Siguro mabuti siya sa kanyang pamilya, pero masyadong diktador sa trabaho at nakagawa ng maraming masamang bagay, kaya nauunawaan kung mayroong nagtatanim ng galit sa kanya. Naniniwala siya na ito ang kanyang kaparusahan. Muli siyang sinalakay ng mga butiki. Nauna nang tumakbo si Teo-Tera. Nagkahiwalay sila ng lalaki at naligaw sa gubat sa dilim. Balisan niyang ginamit ang radar para hanapin ito, pero wala siyang makita. Naisip niyang nanatili ang lalaki at sadyang kinuha ang lahat ng pagkain. Inatake siya muli ng isang butiki, ngunit lumipad ang isang bomba upang harapin ito. Bumalik na si Teo-Tera at hirap na hirap sa paghahanap sa kanya. Napagtanto niyang parehong panig ang gumagamit ng radar, kaya nagdulot ng pagkagambala. Humingi siya ng paumanhin sa pagdududa sa lalaki, ngunit hindi niya ito sinisisi dahil kapag natatakot ang mga tao, madalas silang mag-isip ng mga negatibong bagay. Hindi na itinago ng lalaki ang uri ng kanyang bomba, dahil dati ay hindi pa niya lubos na pinagkakatiwalaan. Pero ngayon ay nagtiwala na siya rito. Naniniwala siyang maliligtas siya kung sasama siya rito. Naramdaman ng tatlo ang simoy ng hangin mula sa dagat, kaya't alam nilang malapit na silang makalabas ng gubat. Nakita ni Teo-Tera ang isang kubo sa unahan, kaya mabilis nilang dinala si Hameko doon. Kailangan nilang iakyat si Hameko sa kubo upang maiwasan ang mga butiki sa likuran, ngunit ang hagdan ay kalaw-angin at nabasag, dahilan upang bumagsak silang tatlo. Hiniling ni Teo-Tera sa kanya na iakyat si Hameko habang pinipigilan niya ang mga butiki, ngunit ang kanyang mga bomba ay uri na sumusubaybay. Kaya lang nilang mapabagsak ang iisang target at hindi kayang sirain ang lahat. Desperado niyang sinubukang gisingin si Hameko, at nang bumalik si Teo-Tera, umakyat siyang mag-isa. Inakala ng lalaki na ililigtas niya ang sarili niya at iiwanan si Hameko, ngunit tumakbo siya pabalik at nagtapo ng bomba ng gas sa gitna ng kagubatan. Tumakbo palayo ang mga butiki. Nais niyang umatras si Teo-Tera at ipinaalam sa kanya ang labis na nakalalasong epekto ng gas na ito. Dahil nasa direksyon sila ng hangin, hindi aabot dito ang gas. Ang paraan para magamit niya ito ay sa pamamagitan ng pagkaka-activate ng kamay ni Hameko para sa kanya. Ngayon ay nakita na niya ang pagkakaiba ng laro at ng totoong buhay. Sa laro, walang hangin, at hindi rin siya makagamit ng mga bomba ng ibang tao. Pagkatapos ay nagising si Hameko. Umakyat silang tatlo sa kubo at napansin na tila may labanan na naganap dito dati. Bigla namang hindi maganda ang pakiramdam ni Teo-Tera. Hindi pa nababalutan at nadidisinfect ang kanyang sugat, kaya nagsimula itong mamaga at magdulot sa kanya ng sakit. Pagkatapos nito, siya ay nawalan ng malay, at kinailangan ni Ruta na humanap ng paraan upang tumulong. Matapos magmasid sa paligid, alam niya na babalik ang mga butiki. Hindi alam ni Hameko kung may ginawa ba ito habang siya ay walang malay. Ngunit namula ito, na naging dahilan upang tawagin niya itong masamang tao. Nang hawakan niya ito upang magpaliwanag, natakot ito at hindi niya pinayagan na hawakan siya ng kahit sino. Pumunta si Ben upang kumuha ng gamot upang disimpektahan ang sugat ni Teo-Tera. Bagaman masakit, gusto niyang magpatuloy, ngunit ang kanyang katawan ay pumilipit, napilitin siyang tanungin si Hameko.
Hawakan siya. Natatakot pa rin siyang humawak sa iba, kaya ipinaalala niya rito na nasugatan si Tio Tera dahil ipinagtanggol siya nito. Pansamantalang naging matatag ang kalagayan ni Tio Tera pagkatapos, pero hindi nila alam kung ano ang gagawin sunod. Ang administrador ng laro ay dumating upang tingnan at natuklasan na buhay pa rin si Ruta at nakasalamuhan ng 4 na manlalaro ngunit isa lamang ang napatay at ngayoy kasama na ang 2 pa. Gusto ng lalaking nakasombrero na ipagpatuloy ng mga kawani ang pagmamasid kay Ruta dahil siya ay isang mahalagang pinagmulan. Nang datos, napansin ni Ruta na mahilig yata si Hamiko sa cosplay batay sa wallpaper ng telepono nito. Nang nais niyang malaman ang pangalan nito, sinipa siya nito sa binti dahil sa pagsilip sa telepono niya. Wala siyang balak sumama sa grupo kasama silang 2 at hindi rin siya nagtitiwala sa kanila, kaya hindi niya ibinigay ang kanyang pangalan. Ngunit may gusto siyang itanong tungkol sa dami ng mga bomba at sa Melita, kung paano niya nakuha ang mga ito. Magagamit lamang niya ang iba't ibang uri ng mga bomba kung pumanaw na ang kanilang mga may-ari. Pinaghihinalaan niya kung siya ang sanhi ng pagpanaw ng mga taong iyon upang makuha ang mga bagay na ito. Hindi rin siya nagtitiwala sa kanya at naisip na baka ipagkanulo siya nito anumang oras. Sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang mga paghihirap, ngunit hindi siya sigurado kung nagpapanggap lang ito, dahil kung ipagkanulo at patayin silang 2 ngayon, magkakaroon na siya ng sapat na chips para makabalik. Bigla, nakaramdam siya ng may gumagamit ng radar. Si Hamiko lang ang na-detect, kaya gusto niyang umalis upang hindi madamay ang 2 sa kanila. Ngunit napansin ni Ruta na isang tao lang ang na-detect ng kalaban, kaya nagpasya siyang kusang magpakita upang iliga sila. Pagbalik niya, ipagpapatuloy niya ang usapan. Pagkatapos ay pumasok siya sa gubat at inaktibo ang radar upang hanapin ang lokasyon at tumakbo para ilayo ang kalaban mula sa kubo. Ngunit pagkaaktibo niya ulit, mayroon nang nasa likuran niya. Nakaiwas siya sa tamang oras, at ang umaatake ay ang lalaking may bandana na tinakasan ni Hamiko. Pagkatapos ay hinabol niya si Ruta, na kailangan pang lumundag at maglabas ng bomba para takutin siya dahil ang lalaking ito ay gumamit ng kutsilyo. Gusto niyang sumama ito sa panig niya, ngunit tumanggi ito, kaya nagbanta siya. Bigla, isang bomba ang lumipad patungo sa kanya. Nakilala niya ang abogado, na kumampi sa lalaking ito. Nakita niya na mayroon siyang higit sa isang uri ng bomba, kaya itinuring niya siyang mamamatay tao at gusto niyang agad na harapin siya ng lalaking may headband. Ngunit kinuryente niya ang abogado at tumakas. Hindi siya agad pinatay ng lalaking may headband, ngunit susundan siya pabalik sa taguan niya. Bumalik siya upang makipagkita kay Uncle Tera at Hamiko, ngunit gusto niyang baliwalain silang 2, kunin ang kanyang mga gamit at umalis. Gayunpaman, sinundan siya rito ng isa pang lalaki. Dati siyang mersenaryo, kaya madali lang sa kanya ang pagsubaybay sa mga bakas ng paa. Nakita niya muli si Hamiko at alam niyang dadalhin siya kay Hamiko ng pagsunod kay Ruta dahil nakilala niya ang electric baton. Nakita niya ang kanyang mga gamit sa kanya at naisip niyang maaaring may nangyari ng masama sa matabang lalaki dahil sa kanya. Gusto niya ang mga chips mula sa kanila, ngunit inilabas ni Ruta ang electric baton para takutin siya. Akala niya ay alam niya ang tungkol sa larong ito at susubukang hanapin ang mga butas nito para tulungan silang makabalik ng walang patayan, ngunit nakita niyang napakabata pa ni Ruta at alam niyang gusto rin ito ng 8 chips para makaalis. Malapit na sana siyang saksakin nang sumugod si Tio Tera at nawala ng 4 na daliri dahil sa kanya. Siya ay sinuntok at nahulog mula sa kubo. Nang muling magkamalay si Ruta, napagtanto niyang swerte siyang nasabit sa isang puno. Tumakbo siya pabalik sa kubo at nadatnan doon si Tio Tera lang, wala na ang lahat ng gamit. Nakita niyang naiwan ang telepono ni Hamiko at tiningnan ang larawan. Nang marealize na ito ang himikong minahal niya sa laro, nagpasya siyang iligtas ito, pero kailangan siya ni Tio Tera doon. Nangako siyang babalik na may gamot para patigilin ang pagdurugo, pero sabi ni Tio kung iiwanan niya ito ngayon, tuluyan itong mababaliw. Gayunpaman, umalis pa rin siya. Si Hamiko ay pinigilan na ngayon ng 2 lalaki. Nagpasya ang mersenaryo na magdulot ng sakit sa kanya ng paunti-unti. Bahagya niyang sinugatan ang kamay ni Hamiko nang dumating ang signal ng radar. Muling nag-broadcast si Hamiko, at alam ng mersenaryo na buhay pa si Ruta. Ipinadala niya ang abogado para maghagis ng bomba sa kanya habang maghihintay siya upang saktan siya gamit ang patalim kung dumaan ito. Dahil alam nilang wala na siyang natitirang bomba.
Pagkatapos ay umagang ang pagsabog, at hindi alam ng mersenaryo kung sino pa ang buhay, kaya naghintay siya kung sino ang papasok. Ngunit ang abogado lang ang nakita niya, na naghagis ng bomba kay Ruta nang makita ito, ngunit naglaho ito. Pareho silang gumamit ng radar, ngunit naiwasan niya ang pagkatuklas sa pamamagitan ng pagtayo ng tahimik. Pagkatapos ay palihim siyang pumasok at narating ang silid kung saan pinananatili si Hamiko. Nang bumagsak ang bomba, nahuli niya ito sa tamang oras at na-deactivate. Nalaman niya na kung kaya niyang i-deactivate ang isang bomba, magagamit niya ito. Pumasok siya upang iligtas si Hamiko at pinag-usapan ang paglalaro ng magkasama sa laro, nagtataka kung siya nga ito. Alam niyang ito ang Ruta na pinagmalasakitan niya noon pa man ngunit hindi niya inamin, kaya inakala niyang nagkamali siya ng pagkilala rito at napagkamalan itong ibang Hamiko. Habang sila ay tumatakas, natukoy sila ng radar. Kaya ipinadala ng mersenaryo ang abogado upang harapin si Ruta. Hinabol niya ito at naghagis ng mga bomba, ngunit umilag ito at ibinalik ang bombang nakuha niya lang. Gayunpaman, si Hamiko ay muling nadakip. Binigyan niya ito ng pagkakataong tumayo para sa isang laban ng mano-mano at itapon ang kutsilyo. Nagpasya siyang puntiryahin ang kutsilyo. Nalaman niya kung saan nagtipon ang 8 chips. Mayroon siyang hindi bababa sa 2 chips dahil mayroon siyang higit sa isang uri ng bomba. Si Hamiko at ang matabang lalaki 2 chips, si Tio Terra at ang abogado 2 pa. Ang guro na pinatay niya at siya mismo 2 chips, kaya 8 lahat. Binigyan niya ito ng pagkakataong sunggaban ang kutsilyo, ngunit pagkasunggab nito rito, agad siyang sumugod, pinagsasaktan siya at pinigilan ang mga braso niya. Sabi niya nilabag niya ang mga patakaran sa paghawak ng kutsilyo sa isang labanan ng malapitan. Nagmadali si Hamiko upang iligtas siya ngunit itinulak siya palayo nito. Gayunpaman, nagawa niyang mailagay ang isang gas bomb sa kanya. Habang kumakalat ang gas, kinailangan nilang tumakas pareho. Nas ukol, nakakita si Ruta ng pagtakas. Umakyat siya at inabot si Hamiko upang hilahin din pataas kasama niya. Ngunit hinahabol pa rin siya ng isa at hinawakan ang kanyang binti. Naghagis siya pabalik ng bomba. Akala niya ay kailangan niya ng 10 segundo upang pigilan ang bomba, ngunit ang isang ito na nakuha niya mula sa abogado ay nakatakda na sa 3 segundong countdown. Pareho silang nakaligtas sa kamatayan at nakita ng Game Master na tinalo ni Ruta ang taong inaasahang mananalo sa larong ito. Noong nakaraan, nang iwasan si Hamiko ng mga kaibigan, nanatili lang siya sa bahay. Si Ruta ang lumapit para kausapin siya. Hindi siya nagtanong dahil ang bawat isa ay may kanya-kanyang sikreto. Gusto lang niyang maalala niya na palagi siyang nasa tabi niya. Balik sa kasalukuyan, si Ruta ay nakakuha ng 3 pang chips mula sa nakaraang pangyayari. Ngunit pinili pa rin niyang huwag hayaang baliwin siya ng larong ito tulad ng iba. Para sa mga tagapag-ayos ng laro, gumamit sila ng 3D simulation batay sa mga kalahok ng laro. Mukhang balak nilang gamitin ang mga 3D simulation na ito upang bumuo ng mga laro sa hinaharap. Paggabi, kailangang manatili doon sina Ruta at Hamiko dahil napakadelikado ng daan sa kagubatan sa gabi. Naglabas siya ng pagkain para ibahagi kay Hamiko at nagbihis. Nang matapos siyang magbihis, bumalik siya kay Hamiko at nagpa siya na matulog sa ibang silid. Ngunit pinayagan siya nitong matulog sa iisang silid basta't hindi siya tatawid sa isang partikular na linya. Akala niya, masyado rin siyang baliw para pumunta rito nang walang anumang armas. Umaasa siyang siya ang Hamiko na kilala niya mula sa laro dahil isa lamang siyang bata, walang trabaho at tanging alam lang ay magpakalubog sa mga laro. Mas inuuna niya ang kanyang mga online na kaibigan kaysa sa lahat, at si Hamiko ang siyang tumanggap sa kanyang realidad, kaya labis siyang nag-alala kung talagang nasa panganib nga ito. Ngunit lumabas na nagkamali siya ng pagkakakilanlan nito. Akala niya, tulog ito, ngunit sa totoo lang, sinisikap lamang niyang pigilin ang kanyang mga emosyon. Nang siya ay desperado, dumating siya upang iligtas siya, at siya ang Rutang kilala niya. Ngunit gayunpaman, nagtatalo ang kanyang isipan sa pagitan ng pagkamuhi sa lahat ng lalaki at kung gagawin ba niyang eksepsyon si Ruta. Pinangarap niya ang kanilang araw ng kasal sa laro, at ngayon ay nangyayari na ito sa totoong buhay. Bigla, may suminag na ilaw, na gumising sa kanya, at nakakita siya ng isang taong napakakatakot at sumigaw. Hindi alam ni Ruta kung sino ang nandoon, ngunit inilarawan niya ang taong nakita niya bilang parang multo.
Hindi siya makakita ng malinaw dahil sa ilaw na sumisinag sa kanyang mga mata. Nang marinig niyang may ilaw ang tao, inakala niyang ito ay isang manlalaro, kaya magkasama silang naghanap. Abala siyang maghiwalay para maghanap ng medyo natakot ito. Walang ipinakita ang paggamit ng radar. Bigla, nakakita siya ng ilaw doon, kaya iniwan niya si Hamiko na may flashlight at pumunta para tingnan. Kung may mangyari, dapat niyang IP-flash ang radar para ipaalam sa kanya. Pagdating niya sa lugar, nadiskubre niya na baka ito ang pinagtataguan ng kalaban. Matapos siyang pumasok, wala siyang nakita, ngunit mayroon pa ring malita ng supply. Nagsimula siyang maghinala na isa itong bitag, at paalis na sana sila nang nasa likuran niya ang multo at sinubukang saktan siya, ngunit nakapag-react siya agad. Ang sumunod na tama ay muntik ng samuerte. Habang nakasabit pa sa karit, sinipa niya palayo ang multo. Sa kanya napagtanto na ito ay isang babae, at ang kamay nito na may chip ay nawawala, kaya hindi niya ito makita sa radar. Nagtaka siya kung gaano na ito katagal doon. Pagkatapos ay bumalik siya upang tawagan si Hamiko, na labis na nagulat kaya nasuntok siya sa mukha. Nang makita nila ang babae, nagising ito at nagulantang nang makita si Ruta, kaya hiniling ni Hamiko na umalis siya. Sa labas, pagkatapos ay kinausap niya ang babae, na nakitang tila nagtitiwala si Hamiko kay Ruta. Kaya isinaysay niya ang kanyang kwento. Siya ay isang nurse sa isang maliit na ospital, masikap na nagtatrabaho hanggang sa lumampas siya ng 40 taong gulang nang hindi niya namamalayan. Minsan, ang doktor na hinahangaan niya ay napasok sa gulo, kaya't pinagsikapan niyang iligtas ito, ngunit ang pagkakasala ay ipinasalang sa kanya. Hindi nagtagal, dinala siya rito at muling nakita ang doktor. Lininlang siya nito upang makipagtulungan, at nang makuha nito ang ika-6 na chip, nagsagawa siya ng pag-atake gamit ang bomba sa kanya at kinuha ang kanyang chip para bumalik ng mag-isa. Ngunit dahil hindi masyadong malakas ang bomba, napinsala lang ang kanyang isang braso. Hindi niya alam kung bakit patuloy pa rin ang larong ito. Binalaan niya si Hamiko na mag-ingat dahil kapag nakuha nila ang ika-6 na chip, doon magsisimula ang pagsubok ng tiwala. Pagkatapos ay sinabi niya kay Ruta ang tungkol sa helikopter na susando sa kanila kapag nakakuha na sila ng sapat na chip. Kaya nagpasya si Ruta na manghuli ng 7 chip at akitin ang piloto na pumunta, pagkatapos ay gagamit ng mga bomba para magbanta at agawin ang helikopter. Gusto niyang bumalik kay Tio Terra, ngunit hindi pa nasasabi ni Hamiko sa kanya kung ano ang mangyayari kapag nakuha nila ang 6 na chips. Pagkatapos ay nagpaalam sila sa babae at ipinakita sa kanila ang pinakamabilis na daan pabalik. Darating lang ang mga butiki sa gabi, kaya kailangan nilang umalis ng maaga sa araw. Pinili ng babae na magtiwala na poprotektahan ni Ruta si Hamiko. Samantala, nailigtas si Tio Terra ng doktor na nag-iwan sa babae kanina. Pinahinto niya ang pagdurugo ni Tio, at ang layunin niya ay iligtas lang siya para gamitin siya. Nang maglaon, bumalik doon sina Ruta at Hamiko. Maingat niya itong pinakiusapan na lumayo, ngunit ipinaliwanag nito na dumadaan lang siya at nailigtas niya si Tio Terra sa oras. Sinabihan din siya ni Tio Terra na huminto dahil niligtas siya ng lalaking ito. Pinili niyang maniwala, ngunit gusto pa rin niyang makita kung ano ang mga bomba nito. Sa pagtingin sa mga ito, alam niyang ang mga bombang ito ay uri na pwedeng itakda at pasabugin mula sa malayo. Wala siyang nakitang palatandaan ng paggamit, kaya pinagtiwalaan niya ito. Ngunit sa totoo lang, wala lang siyang nakasalamuha sa nakaraang 3 araw. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Daddy, at nang marinig niyang isa na lang ang chip na kailangan ng grupo ni Ruta, binalak niyang samantalahin ito. Dumating muli ang eroplanong may dalang supply, kaya't nais ng grupo na kumuha ng pagkain para kay Tio Terra. Kahit hindi niya ito gusto, nais pa rin ni Ruta na makapanatag siya. Bumaba naman ang 3 at nakita ang direksyon ng pinakamalapit na supply. Ipinakita ng pag-scan na may hanggang 6 na tao sa malapit. Nagpasya pa rin ang 3 na sumugod para makipagkumpetensya sa iba. Muling pagtingin ang nagpakita na 2 tao ang sumuko, 2 ang patuloy na papunta sa kanilang direksyon upang makipagkumpetensya, at 2 ang nagmamasid lang. Siya ay sumugod pa rin at pagkatapos ay nakasalubong ang kalaban na nakasalamin na naglagay ng mga patibong dati. Pareho silang sumugod patungo sa malita, ngunit hindi ito nakuha, kaya kinailangan nilang magkaharap. Nakita niya na ang kalaban na ito ay matigas at handa ring lumaban.
Nagpakawala ng mga bomba ang magkabilang panig sa isa't isa at umatras. Nakasagupa ni Hamiko ang isang babae na kasama ng kabilang lalaki at binagsak siya nito. Nagbagsak siya ng bomba at umalis. Nagtatago si Ruta sa likod ng bato, hindi nakikita ang isa pang lalaki kahit saan. Nakuha ni Daddy ang Melita ngunit hindi niya maalis ang parachute. Naghagis ng gas ang isa pang lalaki, at sinabi niya kay Daddy na iwanan ang Melita at tumakbo. Pagkatapos ay ibinalik niya ang Melita at pinasabog ang bombang ikinabit niya sa Melita para maalis ang parachute. Iniabot niya ang Melita kay Ruta. Nasalo niya ito at tumakbo upang maiwasan na maaga ito ng isa pang lalaki. Buhay pa rin si Hamiko at inilabas ang electric baton upang takutin ang babae. Muling nagkamalay siya at naitapon ang isang bomba. Kumpiyansa siya na may kalamangan siya dahil ang kanyang mga bomba ay pang-artilerya, habang ang sa ibang babae ay may tiyempo, at mayroon din siyang baston na dekuryente na pangontra sa baras na bakal ng isa. Si Ruta naman, tumatakbo siya nang biglang lumipad ang mga bombang apoy mula kung saan at hamarang sa kanyang daraanan. Hindi na siya makatakbo, at ang mga bombang apoy na ito ay mula sa isang lalaki na kasama ng batang si Kira, na naguhulog ng mga ito. Pinayuhan ni Kira ang lalaking ito na tapusin na si Ruta, ngunit hindi ito nakinig. Ang lalaking nakasalamin ay sumugod at tinamaan si Ruta sa mukha, saka ninakaw ang Melita at tumalon sa tubig upang patayin ang apoy. Siya rin ay tinamaan ulit kaya kinailangan din niyang tumalon sa tubig. Gusto ni Kira na abangan niya sa pampang kung saan aahon ang dalawa pa. Si Hamiko naman, kahit may electric baton siya, ay hindi pa rin makalamang dahil naintindihan ng kabilang babae ang sikolohiya ni Hamiko at alam ang dahilan kung bakit siya nagdadala ng mga panlaban sa sarili. Nawala ng pagtitimpi si Hamiko at sumalakay, kaya nasipa siya at nawala ang kanyang electric baton. Pagkatapos ay pinigilan. Pinayuhan ng babae si Hamiko na sumuko, ngunit ngayon ay hindi na alam ni Hamiko kung bakit siya labis na nagsikap na mamatay noon, ngunit ngayon ay desperado siyang kumakapit sa buhay. Napagtanto niyang si Ruta ang dahilan. Pumalag siya at itinulak ang babae palayo, kinuha ang kanyang electric baton at idiniin ito sa babae, na nagdulot upang galit na hawakan ng babae ang ulo ni Hamiko. Isang bomba mula kay Daddy ang lumipad, at sa kabutihang palad ay nagawa nilang pareho itong ilagan. Ang totoo ay intensyon niyang patayin silang pareho ng babae, ngunit nang makita niyang siya ay nananatiling buhay, lumapit siya at nagtanong tungkol sa kalagayan niya na parang siya ang kakasagip lang sa kanya. Alam niyang hindi niya mapagkakatiwalaan ang lalaking ito, pero kung may sasabihin siya ngayon, magkakaroon agad siya ng hakbang. Samantala, umakyat na si Ruta sa pampang. Nakita niya ang lalaking nagbato ng bomba ng apoy at nagpasya siyang huwag munang lumabas sa pampang. Hindi nakakita ng sino man ang lalaki doon, pero napansin niya ang Melita, kaya casual siyang lumapit para kunin ito at pagkatapos ay natapakan ng bomba at binawian ng buhay. Ang lalaking nakasalamin ay nakakuha ng isa pang chip, pero tumayo si Ruta at binyantaan siya gamit ang isang bomba. Pinilit siyang ibagsak ang lahat ng bomba at ang Melita. Sumunod siya, at hindi naintindihan ni Ruta kung bakit niya kayang isuko ang lahat ng napakadali. Sinabihan niya ang lalaki na lumayo sa lugar na yon, at nag-alala pa rin siya na naglagay ng patibong ang lalaki. Ikinabahala niya na may hawak ang lalaki na parang remote control at hiniling niya na ipakita nito ang kanyang mga kamay, ngunit wala itong hawak, na lalo pang nagpahinala kay Ruta. Nang kalaunan ay nang-ahas si Ruta na lumapit, inaktibo ng lalaki ang detonator na nakatago sa kanyang bibig. Akala niya ay nagtagumpay na siya, kaya inaktibo niya ang radar, ngunit naroon pa rin si Ruta. Lubhang nasasabik ang organisasyon sa labanan ng dalawa, dahil si Ruta ay may 3 chips habang ang isa naman ay may 4. Hindi naman kinakailangang kunin ang buhay ng kalaban, sapat na ang makakuha ng sapat na chips mula sa isa upang makatakas sa isla. Itinago ng lalaking nakasalamin ang controller sa kanyang manggas at ginamit ang kanyang bibig upang kunin ito nang hindi nakapansin si Ruta. Ngunit nakaligtas si Ruta dahil hindi siya lumapit sa Melita, sa halip ay pumunta sa direksyon na nakapanlin lang sa paningin ng lalaki. Alam ni Ruta na susugod siya sa usok upang makuha ang mga bagay, kaya naghagis siya ng bomba, ngunit hindi dumating ang lalaki at sa halip ay pumunta sa bangkay para kunin ang firebomb. Tumakbo si Ruta sa tubig para takasan ang firebomb at pagkatapos ay walang magawa siyang pinanood habang kinukuha ng lalaki ang Melita. Kung paano man, biglang alam ng lalaki ang pangalan ni Ruta.
Hindi alam ni Ruta kung paano niya nalaman ang pangalan niya, kaya tinanong niya, pero tumalikod lang ang lalaki. Nang umahan si Ruta sa pampang, nakita niya ulit si Kira. Akala ng bata ay maganda ang laban ng dalawa at gusto rin niyang makipag-rematch kay Ruta balang araw. Kinuha rin niya ang mga bomba kay Ruta, dahil hindi naman magagamit ni Ruta ang mga ito maliban kung namatay ang bata. Pagkatapos ay bumagsak si Ruta, pagod na pagod sa buhangin. Dumating sina Hameko at Daddy upang hanapin siya. Humingi siya ng paumanhin sa pagkawala ng Melita. Sa labas ay sinabi ni Daddy na ayos lang, ngunit sa kalooban ay minumura niya si Ruta bilang walang silbi. Niyakap siya ni Hameko upang ipakita ang pag-aalala nito. Pabalik, hindi pa rin alam ni Ruta kung paano nalaman ng ibang lalaki ang pangalan niya. Ngunit napansin din niya na kamukha ng lalaki ang isang kaibigan niya mula sa paaralan. Ang pangalan ng taong yun ay Oda, at siya ay napakahusay sa lahat ng bagay mula sa sports hanggang sa akademiko. Dinudumog siya ng mga babae, ngunit si Ruta ang pinili niya bilang matalik na kaibigan. Minsan, napansin ni Oda na may gusto si Ruta sa isang kaklase nila at sinabihan niya itong lakasan ang loob at umamin dito. Ngunit sa paghahambing ng agwat sa pagitan niya at ni Oda, naisip ni Ruta na ang karuwagang ito ay magiging dahilan upang mamatay siyang isang birhen. Isang araw, nakita niyang umiiyak ang babaeng gusto niya at may kinalaman ito kay Oda. Kaya nagtanong siya at nalaman niyang nagkaroon ng ugnayang pisikal si Oda at ang babaeng gusto niya. Hindi napigilan ni Ruta ang kanyang sarili at sinaktan si Oda. Pareho silang sinuspinde pagkatapos at tuluyan ng huminto si Oda sa pag-aaral. Narinig ni Ruta na pinapatakbo na nito ngayon ang isang malaking club. Naramdaman niya na dapat pala ay tinanong niya ang nangyari noon. Pagkatapos magmuni-muni, naisip niya na baka nga talaga si Oda ang lalaking yun. Kinailangan nilang hatiin ang kakaunting supply ng pagkain na dinala ni Daddy. Galit na galit siya at pinagsisihan ang pagsali sa grupo. Alam niyang kailangan niyang umalis sa grupong ito sa lalong madaling panahon o subukang makuha ng mabilis ang mga chips. Sinubukan ni Ruta na pakainin si Tito Terra, ngunit patuloy itong hindi maganda ang pakiramdam. Sinuri siya ni Daddy at nalaman na ang laso ng butiki ay humahadlang sa kanyang paggaling. Naalala ni Ruta na may gamot sa bahay ng matandang babae, kaya gusto niyang bumalik doon at isama si Daddy dahil alam nito kung anong gamot ang kailangan. Hindi pinagkakatiwalaan ni Hameko si Daddy kaya nagpasya siyang sumama rin. Naiwan na naman si Tio Terra, at ipinangako ni Ruta na babalik agad na may dalang gamot. Sa daan, sinubukan ni Hameko na bigyan ng babala si Ruta tungkol kay Daddy. Ngunit naniniwala siyang mabuting tao si Daddy dahil nagbahagi ito ng pagkain at iniligtas si Tio Terra. Nang dumating sila, alam ng dalawa na kailangan nilang itago ang totoo tungkol sa matandang babae kay Daddy, kaya nagsinungaling sila kung paano nila natagpuan ang lugar na ito. Pagkatapos, naghiwalay ang tatlo para maghanap ng gamot. Nagbalik si Daddy sa lugar na ito. Agad niyang narating ang cabinet ng gamot at dumampot ng ilang bote nang walang pinipili dahil karamihan ay hindi na magagamit. Tinawag niya si Ruta at tinanong kung nagtitiwala ba ito sa kanya dahil narinig niya ang mga pagdududa ni Hameko kanina. Pinili pa rin ni Ruta na pagtiwalaan siya, kaya iniabot ni Daddy sa kanya ang Melita at sinabihan siyang ingatan ito. Bigla, bumalik si Hameko at sinabihan si Ruta na itapon ang Melita. Napagtanto ni Daddy na nabuking na siya kaya agad niyang pinasabog ang bomba. Pagkatapos, tumawa siya ng masaya, iniisip na natapos na niya ang problema kay Ruta. Pinuntahan niya si Hameko at balak din siyang asikasuhin, ngunit sinugatan siya sa likod ng matandang babae. Agad niya itong nakilala. 10 minuto bago nito, pumunta si Hameko para magtanong sa matandang babae tungkol sa gamot at nalaman niyang antibiotics at painkillers na lang ang natitira. Itinuro niya ang silid na may gamot, at natagpuan nila si Daddy. Nang makilala ang isang lumang kakilala, binalaan niya si Hameko tungkol sa kanya at sa Melita. Kaya nagmadali si Hameko pababa para balaan si Ruta, ngunit huli na ang lahat. Inakay ng matandang babae si Hameko palayo, ngunit wala na siyang kakayahang lumaban. Sumunod si Daddy at pinasabog ang isang bomba upang harangan ang kanilang daan. Pinilit niya silang lumabas at tumayo sa gitna upang magmasid, ngunit kinuha ng matandang babae ang isang bomba mula kay Hameko at ibinato ito sa kanya. Tumakbo siya palayo sa takot, ngunit ito pala ay para akitin siya sa lugar kung saan niya inilagay ang mga bomba at pinasabog ang mga iyon.
Bumagsak ang matandang babae, at dahil may hawak siyang bomba, sumabog din ito. Pumanaw ang matandang babae habang hinabol ni Daddy si Hameko, na gustong kolektahin ang lahat ng chips para makatakas muli sa isla. Binigyan niya pa rin ito ng pagkakataong sumama sa kanya, ngunit hindi siya naniwala dahil niloko niya rin ang matandang babae noon. Kaya kumuha siya ng bomba at ibinato sa kanya. Inakala niyang maaari na siyang mamatay nang malinis ang konsensya. Bigla, dumapo ang bomba sa kanya ngunit hindi sumabog dahil hindi pa ito na-activate. Ito ay bomba ni Ruta na nangangahulugang hindi siya patay. Lumabas si Ruta mula sa likod ni Hameko. Kung paano siya nakaligtas sa kamatayan ay hindi mahirap na pansin niya nang tumakas si Daddy. Kaya itinapon niya ang malita at nagtago sa isang kalapit na sulok, nagkaroon lamang ng kaunting pinsala. Ngayon ay mga remote na bomba na lang ang hawak ni Daddy kaya may bentahe pa rin si Ruta. Nagpasya si Ruta na talikuran ang kanyang pagiging inosente at harapin si Daddy. Tumanggi si Daddy na sumuko at tumakas, sinusubukang akitin si Ruta sa lugar kung saan siya naglagay ng mga patibong. Inakit niya si Ruta sa isang bomba at binalak siyang alisin doon, ngunit di inaasahang inilipat ni Ruta ang bomba sa kinaroroonan ni Daddy. Niliyon ni Ruta na kailangan niyang alisin ang bantang ito, ngunit bumalik ang matandang babae. Buhay pa siya at nagpas siyang wakasan ang buhay ni Daddy sa sarili niya. Hindi niya ito mapatawad, ngunit dahil lang sa isang paghingi ng tawad, nagpasya siyang itaas ang kanyang karit at pumutol sa isang gilid sa halip na sa gitna. Hindi pa rin niya kayang gawin ito at iniligtas pa nga siya. Hindi ito maunawaan ni Ruta, pero medyo naunawaan ni Hameko, iniisip na marahil ang mga babae lang ang nakakaintindi sa damdamin ng isa't isa. Nagpasya noon si Ruta na mabilis na magdala ng gamot pabalik kay Tio Terra. Plano rin niyang tingnan ang ilang mga bangkay sa pagbalik, ang bangkay ng matabang tao, ang bangkay ng ama ng batang may hindi matatag na pag-iisip, at ang lalaking may gupit militar na nakasalubong niya sa simula. Sa kabuuan, 6 lang ang chips, pero ang lalaking may gupit militar ay may 2 uri ng bomba, kaya tiyak na mayroon siyang higit sa isang chip. Pagkatapos, bumalik siya kasama si Hameko upang tingnan, ngunit wala na ang 3 bangkay. Nakonsensya pa rin si Hameko sa pagpatay sa lalaking mataba, kaya sinubukan ni Ruta na pakalmayan siya na ito ay hindi maiiwasang pagtatanggol sa sarili. Hindi niya alam kung sino ang kumuha ng mga chips dahil si Tito Terra lang ang nakakaalam tungkol sa 3 taong nakatagpo niya. Pagbalik sa kubo, umakyat siya sa hagdan at nakarinig ng ingay. Natuklasan niya ang ganitong uri ng bombang panubaybay, at ang tanging taong mayroon nito ay si Tito Terra. Habang naghihintay sa silang dalawa, unti-unting nakaranas ng mga guni-guni si Tio Terra. Narinig niya ang boses ng kanyang anak, kaya lumabas siya at natamba. Gusto niya talagang makabalik sa kanyang anak, ngunit wala siyang sapat na asterisk chips. Lumitaw ang larawan ng kanyang asawa at pinaalalahanan siya na mayroon na siyang sapat, mayroon na siyang 2 asterisk chips asterisk na kinuha mula sa ama ni Kai at sa matabang lalaki, 3 asterisk chips asterisk mula sa lugar ni Ruta, at 2 mula sa kanya at kay Hameko ay sapat na. Kaya naman ngayon ay pinupuntirya niya na ang silang 2. Nang malapit na siyang makarating sa kubo, ang mga butiki ay nagising. Si Uncle Terra ay naghintay sa kanilang 2 na umakyat upang paandarin ang bomba. Nang lumipad ang bomba patungo sa kanya, tumalon siya at tumakbo palayo. Sinundan pa rin siya nito, pinilit siyang gumamit ng baras na bakal upang pabagsakin ito. Dumating muli ang bomba, ngunit kahit tinamaan ito, nasa loob pa rin ito ng abot ng pagsabog. Nasugatan ang binti ni Ruta. Silang 2 ay sumubok tumawag kay Uncle Terra upang patigilin ito. Alam ni Hameko na ito ang hamon na binanggit ng kanyang tiyahin, habang nag-scan si Ruta ngunit walang nakita. Napagtanto niya na ginawa ito ni Uncle Terra dahil sa kanya, dahil paulit-ulit niya itong iniwan na mag-isa, na siyang labis na ikinatakot nito. Nakita niya ang sarili na nagiging katulad ng mga matatandang kinamumuhian niya. Masyadong abala ang kanyang ama sa trabaho kaya napabayan nito ang pamilya, dahilan upang makipaghiwalay at magpakasal muli ang kanyang ina. Hindi niya ito tinanggap, kaya nagdulot siya ng kaguluhan sa bahay, at ngayon ay pinababayaan niya si Uncle Terra tulad ng pagpapabaya ng kanyang ama sa kanya. Nagpasya si Hameko na lumaban upang protektahan siya. Alam niyang sumasabog lamang ang bombang ito kapag malapit na sa target, kaya sinapo niya ang bomba at pinahinto ito.
Nang makita kung paano siya nito pinrotektahan, napagtanto niyang siya nga ang Himeko na kilala niya mula sa laro. Napansin ni Uncle Terra ang problema at binago ang target niya kay Himeko, ngunit nahalata na siya ni Ruta at dali-daling sinunggaban ang bomba. Tumakbo siya palayo sa takot, ngunit nahalata siya ng dalawa. Hinabol siya ng dalawa at gusto siyang pabalaykan. Akala niya ay hinahabol siya para gawan siya ng masama. Ngunit pagkatapos ay nahulog siya mula sa bundok at gagamitin na sana ang huling bomba para harapin silang dalawa. Ngunit nang marinig niya ang paghingi ng tawad ni Ruta at ang pakiusap nito na bumalik siya ay natinag. Nabatid niya na nagkamali siya, at ngayong dumating na ang mga butiki, alam niyang ito na ang katapusan niya. Humingi siya ng tawad sa kanyang pamilya dahil hindi na niya kaya pang magtiis at ginamit ang bomba upang wakasan ang kanyang buhay. Nang pareho niyang marinig ang pagsabog, lumapit siya upang tingnan at natagpuan niyang patay na siya. Sinubukan ni Ruta na sisihin ang sarili dahil hindi siya humingi ng tawad ng mas maaga, at ngayon ay wala ng pagkakataon. Pagkatapos, sabay silang bumalik sa kubo, at ipinaalam ni Ruta kay Himeko na si Tio Terra ay ordinaryo lang din tulad ng iba. Naintindihan niya na marami ang tiniis ng Tio, at ang kanyang patuloy na pagpapabeya ang nag-ambag sa pag-alis ng Tio. Ngunit tinanong ni Himeko kung gusto niyang umalis sa lugar na ito. Kumuha siya ng 3 chips mula sa kay Tio Terra. Sa 3 chips na nasa kanya, kasama ang sa kanya, magiging sapat na. Ibig niya na kupkupin siya nito at bumalik dahil wala na siyang pupuntahan ngayon. Siya lang ang babalikan niya, at kahit virtual na mundo lang ito, marami ng beses niya itong nailigtas at nanatili sa tabi niya noong siya ay pinaka-nadesperada. Nabatid niya na siya ang pag-asa niya sa buhay, ngunit hindi siya ang uri ng taong tatanggap sa kanyang pagsasakripisyo sa sarili. Nabatid niya na siya si Himeko mula sa larong matagal na niyang gustong makilala. Humingi muna siya ng halik, at dapat ay magdamag silang gising, ngunit napansin ni Ruta na takot pa rin si Himeko. Lumitaw ang imahe ni Oda sa isip niya, hinihikayat si Ruta na magpatuloy, ngunit nagpasya siyang huwag maging katulad nito at inutusan siyang umalis sa isip niya. Pagkatapos ay lumingon si Ruta kay Himeko at hiniling sa kanya na manatiling positibo. Sinabi niya na kakolektahin niya ang sapat na chips kasama siya at tatakas mula rito. Pagdating ng panahong yon, gusto niya itong i-date. Niyakap nila ang isa't isa. Samantala, biglang nagmadali ang mga tagapag-organisa na magdala ng mga helicopter sa isla at kailangan nilang ibalik ang mga paninda sa loob ng isang araw. Ang natitirang mga tao sa isla ay patuloy na lalaban hanggang sa makauwi sila, at dito nagtatapos ang pelikula.